kong mag-teacher ng elementary, ng secondary, gusto maging teacher ng PE, ng ELE. Sila po yung humahawak ng mga programs na yun. And we also invited speakers from the college, naman po sila, will be formally introduced later. Our Winneret students, no, will be assisting us in this extension activity. And of course, no, how can I forget these people in front who made us realize and made us put into action what OMSC has at its mission. So, ang OMSC po, no, kilala niyo naman, ang nag-iisang state college, no, maliban sa PUP, syempre. Sa Occidental Mindoro, ang OMSC ay narito dahil sa isang mission na mag-produce ng human capitals at sila yung magiging graduates ng OMSC through outcomes-based instruction, research. Isa sa mga yun ay ang extension na ginagawa namin ngayon. Sorry, no? Again, let me recognize the people in front who made this program and partnership possible. So we already had partnership with us before, but it's within the expertise of the college, like puro kami ng reading, ng math, and other areas where it could help them prepare for the examinations that you will have in order for you to be qualified sa gusto niyo pang tahakin. So may I recognize first the assistant principal of the Pedro Tulinjuala Senior Memorial National High School, our venue. Thank you for welcoming us. Miss Eunice Osorio. Hi ma'am, nice to see you again. No? Actually, I was part of this institution before. Doon ko rin ako nag-intern. I've been a substitute teacher also in this institution before I became the dean of CTE. We also have, no, matataas na, ano pa na to, no, na mga tao, no, sa ALS, the Education Program Specialists, sina Sir Ferdinand Alcaraz and Sir Marnel Valderas. Gandang umaga po, sir. And needed namin paupuin sa harap because she was once, no, a member of the family, of the CTE family, Miss Mary Rose Almazan. Sanay ako ng Dragasi. I can also see familiar faces ng our former students. Nandito sila, sina Miss Magay, Miss Antoy Parate, na Enriquez na ngayon. Sir, hindi kita kilala, sir, sorry. And of course, the mentors of our these students. Actually, you are the most important people of today's activity. Kasi, hindi matutupad ang mission ng OMSC without you as our clientele. Do not think that we're here to help you. No, hindi yun ganon. Because you're also helping us in return. We also recognize, no, the one who you've met us today, Sir Chobion Toliao, the head teacher of the Mathematics Department. Thank you, sir, for being here. Yan. Why are we doing this ba? No? Why are we here? So as mentioned before, lahat kasi ng state universities and colleges sa buong Pilipinas, meron siyang fourfold functions. Unlike the Department of Education, parang yung pinaka-focus talaga nila ay instruction, di ba? Magturo. In our case, in order for us to really realize action, kaya in our institution, we have this marketing center, no? Meron kaming catering, no? We even have rentals of our gymnasiums and other venues sa loob ng Paralan. And the other one, no, to make it complete, no, yung fourfold functions, ay kailangan mag-extend kung ano ang meron ng Paralan. And this is one of the activities that would make us realize na talagang na-extend namin kung anong meron kami. And of course, that should be within our expertise. Ang hirap naman magbigay na wala kami, di ba? For example, now our clientele include the PDLs, yung mga nasa tulungan, wala naman chance sa makapag-aral. At dahil meron kami DSL, DPL,
afternoon, dami na nating partnership since naging faculty ako ng College of Teacher Education, naging program chair, and now the dean. So magandang umaga po at I hope the partnership continues. So again, let's hear a welcome remarks to the Assistant Principal for Junior High School, Miss Eunice Partida Osorio. Sir, to the honored person behind the success of this project day from the Division of Occidental Mindoro ALS, Sir Dr. Ferdinand M. Alcaraz and Dr. Marnel V. Valderas, that's Education Program Specialist 2 for us. Today, to Dr. John D. Grospe, the Dean of the CPA, and all the professors or mentors from Occidental Mindoro State College, all teachers, Sir Chorin Julio, the head teacher 6 of the Mathematics Department, Ma'am Annalisa Tria, and to the ALS, compassionate ALS teachers, to all ALS students, the most important person this morning, good morning to all. On behalf of the Pedro T. Menchola Senior Memorial National High School, spearheaded by Sir Jesse P. Chamari, our school principal 3, you are very much welcome in this institution. This institution is lucky now because the Department of Education, the Occidental Mindoro, and the ALS chose this school as a venue. No, we have lots of utility here. We have lots of strong buildings, but unluckily this morning, our social hall was already occupied by the school improvement program also of the San Jose and East and San Jose North District. So that's the reason why you are here in our gymnasium. So you may not feel comfortable because of the weather, but you can just ask what you need. And the school will provide as we can. No? Just touch us or keep in touch. Willing po kami magbigay ng kahit anong tulong. And thank you, Occidental Mindoro State College and ALS for your purpose. Wow! Partnership of ALS Endowments to boost human capitals. For everyone, very much welcome in this institution and good morning. Message from the Education Specialist 2, Dr. Ferdinand Alcaraz. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako dito sa ating mga ALS learner at kahit pa paano ay mas pinili nila na pumunta dito. Dahil alam naman natin na ang mga learner natin ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Yung iba may trabaho, yung iba ay meron ibang ginagawa. So maraming po salamat. In behalf of our school's division superintendent, Dr. Loida Balay Adornado, CESO 6, pinaabot po ng pamunuan ng DepEd Occidental Mindoro ang taus-pusong pasasalamat sa pamunuan po ng Occidental Mindoro State College sa pamumuno po ni andito po ang ating dean,
College of Teachers Education, si Dr. Joanne Corospe. Ma'am, maraming salamat po sa paggabay at sa pagtanggap po dito po sa ating maliwalas na palagay ko mas maganda nga dito kasi makakilos tayo na mas maganda, mas maluwag kaysa doon tayo aircon nga pero limitado yung galaw natin doon. Maraming salamat po kay Ma'am. Nandito po siya, yung assistant principal, kay Sir Jess. At dito po sa ating mga resource speaker, nandito po ba lahat to? Maaari po bang tumayo? Pag tinawag ko, si Sir Arnel Alialia. Siya po, okay. Sir, magandang po. Kay Dr. Abby Buenas Sinote. Kay Ma'am Bilipe Mahabate. Kay Ma'am Lalim Enriquez. Asa si Ma'am Lalim? Wala pa po. Kay Dr. Cristina Joy Iglesias Payo. At doon po sa ating mga stick yan, nasa po mga stick natin. Yung mga ice learner natin nasaan? Taas yan naman. Ice learner. Yun. Maraming salamat po at nandito kayo lahat. Yung pong mga tinawag yung mga pangalan, sila po yung mga magiging resource speaker natin. So itong gawain na ito pala dapat ay 2 days. So dahil sa siguro marami pang activity na dapat gawin, ginawa 1 day na lang. Pero asahan naman ninyo na itong 1 day na ito ay marami kayong matututunan. Kaya para po ito sa ating mga sterner, samantalahin po natin itong pagkakataon na ito kasi po ito ay minsan lamang mangyari sa buhay natin. Huwag natin pagwalang bahala dahil ito matututunan natin dito. Hindi lamang mananatiling dito lamang ito. Hindi natin dito iiwan lang itong matututunan natin dito. Kung hindi, dadalhin ito sa inyong mga tahanan at pwede rin maging silbi sa inyong panimula na maging isang pagkakakitahan. Ano po? So dapat pag nagsasalita yung mga speaker natin, yung resource speaker natin dito, makinig na mabuti. Itala kayong mga ballpen dyan kung ano yung pinapakita doon, ilista isa-isa kung anong ginagawa. May mga cellphone man kayo, picture ninyo kung paano ginagawa. At pagdating ninyo sa bahay, kung may pagkakataon kayo, gawin nyo na sarili ninyo. Ano po? So, sana ang maghapon ito ay isang maging produktibong maghapon para sa inyo. Ano po? So, yun lang yun po at maraming salamat. Wonderful message, Dr. Ferdinand. So now let's begin the program proper for the topic 1, the science and art behind baking. So One, two, three. One, two, three. Isa pa. kitchen safety skills. Let's have our topic 1, the science and art behind baking.
let's call our first resource speaker, Dr. Ariel and Falyari. And OMSC for hosting this extension program, the Project Bake. From the term bake, I will introduce to you the world of baking. This will be a short talk na mabilis lang itong talk ni sir, mga 15 minutes lang. Bago ko i-introduce sa iyo ang salitang baking, maglalaro muna tayo. Na? Alam niyo ba yung word puzzle? Sino nakakaalam ng word puzzle? Ayan, mga naglalaro sa inyong mga cellphone. Ready na ba tayo maglaro? Hep, hep. Hep, hep. Para ibigay. So, meron lang 5 lang ang mananalo. Hi ma'am, kamusta ka? May former classmate. Hello. 5 ba ito? Tayo lang kung sino gustong sumagot. Tayo. Ayan. Ano yun? Hulaan nyo na lang. Ayan. Try again. Oh, hindi nakikinig sa instruction ni sir. Sabi ko tumayo. Creativity, tama ba? Okay, sa pagbibig, kailangan ng creativity. No? Kasi we are going to put designs on your products. Ang brilyante ni Amihan. Sabi ko nga sa inyo, mahalaga ang creativity sa pagbibig dahil maglalagay tayo ng mga arts and design sa ating mga products. Okay, ready na for number 2. Ayan. Ayan, ready na? Ayan, attentive sila no? May chocomocho eh. Ayan. Okay, number 2. Oh, hindi nakikinig. Sabi ko tumayo. Connection. Bakit connection? Ano kaya ang connection? Bakit connection? Bakit kaya connection? Okay. Ang tamang sagot ay connection. Ayan. Ano to? Dilaw. Ano ito? Mula ito sa sapiro. Brilyante ng lupa. Okay. Mamaya, alamin natin bakit kasama yung word na connection sa baking. Ha? Kasi there should be a connection between the baker and sa product para maging maganda yung inyong output. Okay, next. Tayo lang ha. Walang taas-taas ng kamay. Okay, number 3. Nag-aapoy ah. Parang bagay sa'yo ang brilyante na apoy. Comfort. Okay? Comfort. Kasi baking is also a form of therapy. Kasi pag nag-bake tayo, nawawala yung ating pag-aalala sa mga bagay-bagay. Okay? Sabi ko nga sa inyo, baking is a form of therapy. It could be our ways to release our stress and anxiety. Mental and physical therapy. Kasi
Kasi pag nagbe-baking, gumagalaw. No? And then, gumagana yung utak. Pag may ginagawa tayo, nawawala yung stress natin. That's why, baking is a comfort. Okay? May natitira pang 2 brilyante. Sino kaya makakakuha? Siyempre yung sumagot na hindi na pwede. Isa-isa lang ang brilyante. Na? Ano kayo si Hagor? Gahaman sa brilyante? Isa-isa lang. Okay? Ayan. Next! Parang sa likod walang... Gusto ko manggaling. Pass learner daw yun. Hindi, lahat naman tayo ay past learners. Tamad lang siguro sumagot. Okay, number 4. Baking soda. Baking soda. Ingredients used in baking. Na? Ayan. Okay, ayun, premier pala. Ayan. Brilyante. Okay, may isang brilyante pa. Okay. Last na to. Brilyante ni Cassiopeia, Violet. Okay, tayo. Baking powder. Baking powder. So yung mga term na in-introduce sa inyo ni Sir, those are some of the important terminologies sa baking. So let us discuss. Discussion ni Sir, no? May procedure tayo na sinusunod. And art, we are going to put design. Na? Art and science. Baking is both an art and a science. Kasi you have to follow procedure. May mga procedure na introduce mamaya yung ating ilan sa mga resource speaker natin pag sa actual demonstration na procedure. Ibig sabihin, may sinusunod na process. You have to be exact. Kailangan sure tayo dun sa mga measurement. I-discuss din ng mga resource speaker natin mamaya. Okay. These are some of the ingredients. Sugar, eggs. Ayan. Mahal na ang itlog ngayon, ha? Yes, sir daw. Ayan. So, ano bang nabibigay ng baking sa atin? Ano ang nabibigay ng baking sa atin? Sabi dito, why people love baking? Ito yung discuss natin kanina sa ating puzzle activity. Comfort. Pakibasa nga. Comfort. Sino gusto magbasa? The smell of freshly baked bread and make a home feel warm and inviting. Home, feel warm and inviting. Sa pag-bake class, sabi ko nga sa inyo, it's a form of therapy. Parang sa loob ng bahay, palagi natin hinahanap yung luto ni nanay. Iba pa rin yung luto ni nanay. O luto ni tatay. O luto ni guardian. Anong kinalakihan natin sa loob ng bahay. Ganun din sa pag-bake. It serves as our comfort. Okay? Next is... Wala. Wala. Ayan, connection. Sabi dyan, shared with family, friends, and neighbors. Sino ba dito ang mahilig magbigay ng ulam sa kapitbahay? Di ba dati? Hanggang ngayon naman, kaugalian natin mga Pilipino magbigay na ulam. Ganun din sa pagbibig. Na? It can be shared among our neighbors, kapitbahay, among our lovers, among our family members, and among our friends. Connection. Parang nag-i-internet tayo. May connection.
Pag walang connection, ano, nagagalit tayo. Sa mga boys, hindi makapag-ML, hindi makapag-rank. No? Na-stuck na lang sa, na-stuck na lang sa legend. Hindi na makamitik. Ayan. Sa mga girls naman, hindi na makapanood ng inalinis ang kuko. Ano yan? Tapos hindi na makapanood ng yung pusa na recipes. Adding unique twist keeps the process exciting. Diba may nakita tayong mga big products na ang gaganda ng mga designs. So creativity is very important. So, yun lang yun, Master Sir. In-introduce ko lang sa inyo ang baking at bakit siya mahalagang isagawa. No? Ano nga yung 3 terms? Comfort, connection, and creativity. Ayan. May 100 ko ba dyan? O hindi na may 100 dyan? 100,000 pesos. Galing kay Sir. Sponsor mula kay sa mga politiko ng flood control project. Pagsayang sa baby ay ano po siya? Yaman at nag-aaral, nag-iisip ng parang may pagluluto. Tawag tayo kung paano yung proseso ng paggawa ng bake, like bread or mga pagkain. Palakpakan natin si Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Malupiton pala ito. Si Joel. Asan si Dominic? Ayan si Dominic. Ayan nakasombrero si Dominic. Tama po ba? Tama. Okay. The second speaker is Dr. Abajoy Nasiro. Pedro Training for Memorial Senior National High School kay Sir Tuliao. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga guro ng DepEd ALS, sa mga kapwa ko guro galing sa Occidental Mindoro State College, sa ating mga estudyante, magandang umaga. Wala po akong papremyo, pero sana hindi maging masakit sa ulo yung topic ko. So, alam po natin na pag-baking, kailangan po natin sukatin. Pag hindi po natin sinukat, ano po kaya ang itsura ng cake natin or ng cookies? Square po ba? Or circle po ba? So, kailangan may measurement. At hindi po siya magiging cake or magiging cookies kapag hindi tama yung ating pagsukat. Okay, so una po, ano po ang sinusukat ng measuring cup or ano po yung unit na sinusukat pag sinabing measuring cup? May measuring cup po ba tayo? Wala, ma'am, no? Ano po yung sinusukat pag measuring cup? Yes, ma'am. Or water. Ano pa po? Milk. Tama po. Harina. Ang Joya, harina daw. Pwede din. Okay. So, ano pa po? Sugar. Okay. So, sabi ni Ma'am Joya ay liquid. So, gatas po, tubig. So, yun po ang sinusukat. Okay. So, ano po yung nakalagay doon sa measuring cup? Megaliters ba? Meters or milliliters? Okay, ml. Hindi ito Mobile Legend ha. Small na M at saka L. Sir Ariel. So, hindi po ako marunong mag-Mobile Legend. Okay, so ml po or milliliters. Okay, tama po. Sunod po ay kitchen scales. May dala pa tayong kitchen scales. So, ano pong sinusukat ng kitchen scales?
harina, yung dough, ano ba? Yung bigat. Okay, so may mga ingredient po tayo na kailangan sukatin para alam natin o tama yung measurement base dun sa ingredients ng product. So ano po yung sinusukat kapag kitchen scale? Ano po yung gamit na unit? Grams, centimeters, or milligrams? Milligrams, grams. Okay, so ito po, grams po yung nakalagay doon. So, maabot ba ng 1 kilo yung kitchen scale? So, hindi naman po. Okay, so body scale. So, hindi naman to kasama. Okay, pero pag body scale po, anong sinusukat natin? Okay, kilograms. Okay, test tube. May mga test tube po para sa, anong sinusukat ng test tube? Temperature. Ano pa po? Ano daw? Ano pa sinusukat ng test tube? Liquid din siya. Pag maliliit na amount ng liquid, so kailangan test tube. Okay, so ang ginagamit natin for test tube ay milliliters ba? Liters or milligrams? Okay, milliliters kasi malit lang siya. Okay, so measuring tape. May susukatin ba tayo, Ma'am Joya, ng measuring tape? So, wala naman daw. Pero sinusukat ang measuring tape ng in terms po ay centimeter. Okay, so ito po yun. Okay, ito po yung mga ginagamit natin ang sukat. So, nahiram lang po ako ng inyong so, ito po. So, kailangan po pag mag-debate tayo, meron tayo ng gamit. Okay, so may nakalagay naman po. Yung una ay teaspoon, yung pinakamaliit. Okay, teaspoon, tapos tablespoon. Low battery. Please charge. Okay, 1 cup. So, mas mali po. 1 tablespoon. Yan po ay teaspoon. Ito po, kaya lang 1/4 teaspoon. So, ibig sabihin, para makabuo tayo ng isang 1 teaspoon, 4 na ganito. Okay, sunod po ay, okay, T or TB or TBSP. Yan po ay tablespoon. Okay, malabo ang aking mga. Okay, ang kasunod po ay C para po sa cup. Okay, so PT is pint, QT is quart, GAL is gallon, ounce, fluid ounce, at saka pound. So, dun lang po tayo sa maliliit na scale for baking. Okay, so sa measuring ng ingredients, so yung dry ingredients po, minimeasure siya. So, kailangan gagamitan ng spatula, move yung ingredient na excess doon sa lalagyanan or sa measuring tool. Pag liquid naman po, doon sa even surface. Okay, hanggang dito sa edge doon, so hindi naman natin siya pwedeng galawin. Okay, so ito na po tayo. So, kailangan po may convert natin yung 1 measurement doon sa kabila. Kasi po, pag bumili tayo, maaari na ang nakalagay ay, pag bumili tayo ng gatas, anong nakalagay? 1 kilo gatas. Pwede pag powdered. Sige po, tama naman. Okay. So, hindi yung buong 1 kilo ang ilalagay natin doon sa ingredients natin, di ba? So, kukuha lang tayo ng grams lang. So, hindi yung 10 kilo ilalagay natin. So, hindi po pwede na sobra ng 5 grams.
kukuha pa ako. So, depende sa ingredient. Hindi siya pwedeng sumobra dahil hindi natin mabubuo yung product na gusto natin gawin o yung cookies natin. Okay, ano pa po? Ano pa yung binibili natin ingredients sa palengke na hindi naman eksakto yung nakalagay sa ingredients? Okay, sugar. So, ang sugar, pag niluto natin or binake natin by grams din siya. Pero pag binili natin, okay, half kilo lang, di ba? Pwede na yun. So, hindi naman tayo binibili na 1 kilo. So, gaano karami yung 5 grams, 10 grams, sususukatin natin siya. Hindi pwedeng, ano na to? 10 grams na to. Ano pa po? All-purpose flour. So, nabibili siya per half kilo o kaya may tingin din. So, pag tiningin, 1/4 kilo. So, minsan di pa kasya 1/4 pag binenta. Ano pa po? Sa liquid naman. Gatas po na liquid. Ano po yung nakalagay dun sa lata? ML. ML talaga. Pang-sisor ng ML. Ikaw talaga, Sir Ariel. Hindi ako marunod. Okay, so naka-ML siya. So, hindi po pwede yung buong ML, ilagay mo doon sa ingredients mo. Kailangan susukatin mo based doon sa ingredients na nakalista. Okay, so paano natin gagawin na yung mga measurement na yun, may convert natin siya para pwede na natin siya i-mix. And hindi siya sobra kasi hindi aalsa o hindi natin mabubuo yung tamang cookies. Okay, so medyo makitandaan na lang po, tablespoon, cups, doon lang muna tayo iipot. 8 cups. So yung gallons, hindi pa naman. Okay, so ito yung liquid measurement. So medyo madami, so pero hindi na natin lahat. Okay, doon tayo sa baba. So, 3 tablespoon, nakikita po, is equal to 3 teaspoon. Okay, equivalent to 1 tablespoon. Isang tablespoon ay equivalent sa 0.15 liters. Makikita ba namin yung 0.515 liters doon sa measuring instrument? Our third speaker is Ms. Jennifer P. Magudan. Let's give her a round of applause. Good morning. Let me introduce myself. I'm Lee Mahabagan. And actually, I'm from yes, I do art. But I'm also teaching in Bitilet. That is why nandito po ako ngayon. So medyo hindi ako familiar doon sa akin kasi more on food siya. Eh, ang kaharap po natin almost every day ay about computer. But still, meron pa rin silang pagkakapareho. Pagdating po kasi sa technology, almost every day or lagi-lagi talaga may changes. And pagdating po sa food, na realize ko nung pinapag-aralan ko yung topic ko, na kailangan din talaga natin may gawing pagbabago para hindi tayo mawala sa track natin or kung gusto natin mag-stay sa industry. Kahit tayo sa sarili natin, we have to change para kahit paano may magawa tayo sa ating society. Pwede pang layo. Okay. So my topic is about creativity through recipe variation and presentation. So from the word creativity, sabi kanina ng first speaker na si Doc Ariel Palaria, we have to be creative. Kinakatanong ka mamaya. Paano wala ako titingin? Okay. We have to be creative kasi minsan, pag nakakakita tayo ng pagkain, itsura pa lang, mukha nang masarap, di ba? Kaya tayo bumibili, parang masarap eh. Itsura pa lang, mukha nang masarap. Parang sa tao din yan, itsura pa lang, mukha nang masarap. Kaya ba yun? Mukha pa ba kayo masasarap sa panahon ito? I have here example.
mayaman na yung mag-create nito. Okay, so again, that is change. Okay, ito, ano to? Opya, diba? Okay, ito ay? Okay, ang flavor ng hopya ay? Baboy. Okay, tama naman. Baboy naman talaga. Di ba ang sikat mo sa lote? Sabi nga ng friend ko, na friend ko ni siyempre Sir Ariel. So Sir Ariel, nagbibigat. Ewan ko kung kilala niyo yun. Pero ang sabi niya, Mars, pinakamasarap talaga na hopya na natikman ko sa Lopez Bakery. Talagang masarap, sobrang sarap. Diba? Kasi yun ang alam natin hopya. Pero para hindi siya mawala sa craft, anong nangyayari sa hopya? It becomes this one. Familiar ba kayo dyan? Okay. Kung naman di kayo familiar, ano din? Okay, so ang inkitin, flavored hopya siya. Noon daw, actually napanood ko lang to at hindi ko alam na masishare ko pala kayo. Sabi sa interview, walang kumakain o walang nagpapakilala ng ibang variation ng hopya, kundi hopyang baboy lang. And then, yung tatay niya, di ba parang driver lang yung tatay niya, tapos nag-create yung tatay niya ng hopyang uge. Tapos, may binigyan siyang isa. And then, nagkaroon siya ng chance na gumawa ng hopya. And then, from hopyang uge, from hopyang baboy, to hopyang uge, and then ngayon, marami na siyang flavor. So again, there's a changes, especially sa flavor. Okay? So this one, halo-halo. Ito na gusto natin to every summer. Okay. So ano naman ang story ng halo-halo? Ang halo-halo, ilang most ng flavor niyan? Minsan 5 ma'am. Iba-ibang kulay lang ng gulaman. Okay, ngayon may ice cream na, ano pa? May leche plan, ano pa? Doon kasi scramble lang yan eh, di ba? Yung mga panahon ko, yung bata ako, pag scramble lang yan. Pag naghalo-halo ka noon, mayaman ka na. So ang halo-halo, marami siyang flavor, marami siyang ingredients. Pero look at this one. Ito, ang flavor niya lang ay 3. May leche plan, merong ice, merong banana, and then yung kakao. And then milk, syempre. So 3 lang siya. Pero, binuhay niya, or mas pinasikat niya yung isang restaurant, hindi ko alam kung around Bicol ko. Pero mas nakilala ng restaurant nila from simpleng karinderya, tapos maging successful dahil doon sa pag-create nila ng kanilang version ng halo-halo. Medyo amazing mamut. Piling ko gagawa siya na sarili ng versions. So, kailangan na po natin siyang magawa ngayong araw. So, stay put lang po kayo dyan. Meron po itong libre lunch para sa bawat isa. So, ngayon po is start na natin yung actual demonstration about cookies. Pero ipapakilala ko lang sa inyo yung mga gamit po na nandito sa harapan. So we have here the portable oven. So electric na po ito, kaya madali na po siyang gamitin. Kapag may power, so syempre. And then, user-friendly po, kaya madali pong gamitin itong ating oven. Madali lang po lahat ng mga command niya. So tuturo din po namin ito mamaya. Ano po ang kahalagahan ng oven para sa activity na to? Ito po yung gagamitin natin para mag-bake yung ating cookies. Paano po mapagwala ka ng oven? Pwede po tayong mag-improvise. Paano po? Baka po may mga lumaki yung kaldero, yung mga lata. So, ang gagawin po natin doon is maintain lang yung heat niya o yung apoy, uling, kung kahoy. Tapos, nasa closed container po yung ating product sa loob na po. Kaya kahit po walang oven, pwede po kayong makapag-bake. And then, ito naman po ang stand mixer. Diba po? Ito po ang ginagamit po natin dito is para madali po natin mapag-mix yung mga ingredients natin. Before po kasi mano-mano, tinidor, wire whisk, Pero dahil po, syempre, marami na tayong latest na technology,
pwede na po natin ito gamitin at mas mapapadali yung ating trabaho. And then, yung mga utility balls po natin para sa ating listed class. Ano nga ba yung listed class? So, ito po ay yung pamamaraan kung saan ipiniprepare na natin lahat ng ating mga kailangang ingredients with its correct measurement. Diba po kanina tinuruan tayo paano mag-measure. So, bawat isang ingredient, meron na po siyang nakalagay dito ng ilan lang yung kailangan natin para hindi po tayo nagkakamali. Kasi po, ang baking is science po yan. Diba? Meron po siyang certain processes, procedure, and scientific basis. Yung product quality na gusto po natin. Pag nasobrahan sa water, it's either hindi mabuo yung cookies or labsak talaga siya. Pag kulang naman, maaaring sobrang tikas ng cookies or ang worst, hindi po siya maluto ng maayos. So, ito po yung ating mga parts na ginagamit para sa ating stand mixer and ang ating po mga measuring cups. Also, we have sifter. Alam po ba ang gamit nito? Okay po. Para saan po ito? Sa floor po. Sa mga flour po natin o yung mga opo powder. Kasi po, pinifilter na yung mga unwanted po or yung mga bigger particles na hindi natin kailangan. Opo. Kapag ang mga harina may bukbuk na po, dinidispose na po yan. Hindi na po natin yan ginagamit. Okay po? So, nakikita niyo po sa mga flyers ninyo yung ating measurement, ingredients, and procedure. So, I would like to present to you po itong aming research study. So, this extension po is a product of our research. Yung aming cookies flavored with turmeric. So, ang kasama ko po dito ay si Dr. Norma B. Mulot, ang ating Vice President for Academic Affairs, and yours truly po, Ma'am Christine Joy Iglesias Ballo, ang program chair po ng WITILET. And ako rin po yung project leader ng Project Bake at sinisigurado po namin sa inyo na mas marami po pong training na related sa baking or sa cooking at sa livelihood at entrepreneurial skills nyo ang ibibigay po namin sa inyo. So, for the introduction, saan po ba nagsimula yung aming study na ito? So, Filipinos crave for affordable, delicious snacks. Diba po? Lahat naman tayo gusto natin pag nagmimerienda, delicious, tapos healthy. Diba po? Pero sa market po natin, flooded po tayo ng napakaraming sugary and nutrient-poor products. No? Nakakompromise po yung health natin. And 1 in 3 Filipinos suffer from chronic inflammation, yet most snack we eat daily only make it worse. So ano po ba yung market problem? Fit ng defined problem. So modern consumers want healthier snacks. And based po sa cases ng study, ito pong turmeric cookies ay sa different attributes ay like very much ng ating mga respondents and for overall acceptability, like very much pa rin siya. So ano po yung kaugnayan na to sa Sustainable Development Goals? So sa Ambition 2040 na kung saan inaasahan o hinihikayat tayo ng gobyerno na magkaroon tayo ng sustainable na cities and communities sa SDG 11, nandoon po yung SDG 1, Poverty, SDG 2, Zero Hunger, 3, Good Health and Well-being, and supported po yan ng SDG 4 or Quality Education. So for us to be able to attain the SDG 11, we must start po giving trainings, educating the minds of the youth and the community as well para ma-attain natin yung nasa SDG 11. Oo, may 0.6 yan, Day. Magsa-isa. Lemon.
Pag masyado siyang malaki, ma'am, mamaya pag binignan siya. Mag-tingin na. Buntes, itry mo na buntes. Siya kita sa pita. 140. Tapos bake for ilang minutes? Hours ba? Pag manipis lang po siya, kaya po siya ng ano lang, 10 minutes. 10 Pero pag minutes. makapal po siya, kaya ng 20 May minutes. timer na Meron. automatic na. Ayun na yung final ko na. Next po. So sealed. Five seconds press. Nanginig pa si sir eh. Sige ako. Oh, perfect. Finish pala. Malaking kinuha talaga. Ha? Umasa ka! Ay, asa! 5 seconds po. Pasok ka sana. Uy, tama na. 5 lang. Bilang sarap ng pool. Ba't ang lalaki na sa inyo? Excited po. Yes po, ma'am. Step by step. And di pwedeng sabay-sabay talaga yung mga mixed mga ingredients, may mga process na factor. Yun po. Saka di po pwede isabay yung dry mixture sa liquid mixture. Yung liquid mixture. Pero hindi po pwede isabay. Yun nga po yung thank you, bro. Kami natutunan kami kahit konti ngayong hapon.